Hello guys! Isang magpapalang araw sa ating lahat. Today is Tuesday. Nandito na naman ako sa labas kasi magwawalis na naman tayo kasi madumi na naman ang labas natin. While magwawalis ako, maglilinis, nilalagay ko na rin yung mga tubig. Nilagyan ko na ng tubig yung mga halaman. Thank you guys. 2K subscriber na tayo. Thank you sa suporta. Please like and share naman sa mga video ko. Mag-comment din kayo para ma-subscribe ko rin kayo at papanoorin ko rin yung mga vlog ninyo. Kaya simulan na natin yung paglilinis. Guys, well, naghihintay tayo na matapos kung malagyan ng tubig yung mga halaman. Maikikwento na naman ako sa inyo. Sabi ni Madam, after 2 weeks, darating na yung bagong Sri Lanka na naman. Iwan ko kay Madam, bakit Sri Lanka yung kukunin niya? May mga India naman na mas mabilis matuto, or hindi naman lahat ng mga Sri Lanka na matagal matuto sa trabaho. Sabi niya sa akin, pag dumating daw yun, sa baba lang daw yun siya maglilinis. Alternate daw kami. Kunwari ako yung magluluto ngayon, bukas siya na naman magluluto. Tapos, yung trabaho niya dito lang sa baba, maglinis sa sala, sa mga CR, dito sa garden, maglalagay ng tubig, magwawalis, ganun lang siya. At saka sa kitchen. Tapos, tuturuan ko lang daw siya na kung paano daw kami maglinis kasi iba-iba kasi daw yung pamamaraan ng paglilinis namin dito sa bahay niya. Tapos, sabi niya sa akin, ako daw, yung trabaho ko daw, obligasyon ko daw, or kumbaga ako lang daw yung maglilinis sa taas, especially sa kwarto nila. Kasi bago pa daw yon, tapos wala pa daw siyang tiwala, kay baka daw magnakaw, o ano ba. Sabi niya sa akin, dapat ako talaga daw yung maglinis sa mga kwarto sa taas kasi yung mga gamit kasi ng mga alaga ko guys, pakalat-kalat lang, lalo na yung mga laptop, mga cellphone, yung mga mamahalin na gamit nila, ganon. Sabi niya talaga, priority mo yung taas. Tsaka sabi ko din sa side ko, ayoko na siyang turuan kasi siya ex-abroad siya na Sri Lanka, 4 years daw na ex-abroad. Tapos, marunong daw magluto. Sabi ko, hindi ko na siya tuturuan. Ituturo ko lang sa kanya kung saan siya banda maglinis, saan yung lilinisan niya. Kasi, baka mas tulad na naman doon sa isa na tuturuan ko, tapos magagalit na naman. Kaya, sabi ko, tuturuan ko lang siya kung hanggang saan siya maglilinis. Ganun lang yung sinabi ko kay Madam. Sabi niya, oo, ikaw na bahala. Obserbaran pa daw niya kung mabuti ba o paano ba siya maglinis. Ganun. Tapos, sinabi ko pa sa kanya, paano yan kung sa baba lang siya
magtatrabaho. Paano yan pag magbakasyon ako next year? Paano yan? Paano siya matututo sa taas? Hindi siya umimik. So, nag-suggest na lang ako. Sabi ko, okay, pag next month, kunwari next month uuwi ako, this month, tuturuan ko na siya sa taas. Pati, hindi naman siguro siya, mahirap turuan kasi ex-abroad naman siya. Alam na niya yung mga gagawin sa bahay. Ginanon ko na lang. Sabi ni madam, okay, ikaw na bahala. Ako pa rin yung bahala. Kukuha siya, tapos hindi naman pala siya, wala siyang, kung sa Bisaya ba, walang salig or, iwan ko ano Tagalog dyan. Basta ako, ayoko nang tuturuan siya. Sabi kasi niya, anong gusto mo? Working together or may kanya-kanya? Sabi ko, kanya-kanya kami. Sa taas ako. Ako na lang sa taas lahat, tas siya sa baba lahat. Kasi pag working together kami, tas utos-utusan ko siya, baka magalit o ano ba. Mabuti nang meron kaming kanya-kanyang kasi para iwas na din gulo ba. Sa akin lang kasi iwas gulo kasi yung una kasing Sri Lanka na dumating dito, utusan mo, gawin mo to, tas ganito. Tas pag nagkamali, sabi ko, wag mong ganyanin, tinuro ko na sa iyo noon, ganito, ganon. Tas magsusumbong na naman sa kanya na ger, meaning lagi daw ako nagagalit. Hindi naman ako nagagalit, pinagsabihan lang naman. So sabi ko, mas mabuti na yung may kanya-kanya kaming task or gawain kasi pag working together, baka magkaganon din naman yung sitwasyon. Magagalit siya o hindi ko alam kasi ibang lahi yun eh. Magagalit siya, tas baka sa galit niya mapapatay pa ako, tulad nung nasa balita guys, yung Pinay na nasa Saudi ba yun? Correct me if I'm wrong. Parang nainis ata yung Nepal ba yun? O Kenya I'm sorry, Kenya. Tas parang nagselos ata siya doon sa Pinay. Tas ayun, pinatay. Kaya mas mabuti na yung ganun na sitwasyon para iwas gulo. Guys, ipapakita ko lang sa inyo yung tapos na akong magdilig ng halaman. Ipapakita ko pala sa inyo yung yellow bell namin, no? Yan. Ito yung mga niya. Tingnan nyo yung bulaklak niya, guys. Yan. Nasa baba na talaga yung mga bulaklak. Ang daming bulaklak niya, guys. Oh. Tingnan nyo, guys. Ayan. Ayan, nasa baba na siya. Yung iba, tapos nasa taas. Ayan. Daming bulaklak, guys. Ayan. Sa taas pa. Tumaas na talaga siya ba? Tapos ayan. Ang ganda, oh. Ang ganda. Ayan, dito pa. Doon pa sa kaloob-looban. Ang ganda niya, guys. Tingnan nyo. 'Di ba? Inaalagaan ko talaga to kasi gusto. Ay, favorite ko talaga yung kulay niya, yung yellow ba. My favorite colors is yellow, guys. Ayan. Oh, ayan. Daming bulaklak sa taas. O, diba? Ang ganda ng yellow bell namin. Alagang maritis yan. Yung yung mga dahon niya nasa tiles na. At dito lang magtatapos yung vlog natin, guys. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Please watch. Most important is panoorin nyo naman, guys. Tapos wag nyong skip ang ads para makatry naman akong
makasahod sa YouTube. Ito po ang inyong lingkod, ang pobreng vlogger na OFW dito sa Middle East, sa bansang Kuwait. Bye guys. Ayan o, may buyog pa talaga guys. Bye guys. Thank you for watching. Ganda talaga niya.